Happy Tuesday po sa inyo pong lahat mga kapatid. Nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ngayon ay September 19. Yan. Ngayon nga pala yung simula ng ating professional growth dito po sa Central Luzon Conference. At nandito kami ngayon sa Pasay. Yan. So ngayon ang ating pag-aaralan ay kay Ezra at Nehemias. So tayo po ay manalangin para sa ating pagsimula. Panginoon naming mahal na siyang nagbibigay sa amin ng pagpapala bawat araw, amin pong dalangin o Diyos ang amin pong maikling pag-aaral ngayon. Tulungan niyo po kami na aming magawa ang inyo pong kalooban sa amin at makakita kami ng mga positive na mga lesson na makikita namin dito kay Ezra at Nehemias. Gabayan niyo po nawa kami o Diyos. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So yung ating pong pag-aaralan, yung pinaka-key text natin ay dito po sa Nehemiah chapter 8 verse 9 to 10. So, sabi po dito, kaya't sila'y bumasa mula sa aklat sa kautusan ng Diyos na may pakahulugan. Kanilang ibinigay ang diwa, kaya't naunawaan ng mga tao ang binasa. Si Nehemias na tagapamahala, ang pari at iskribang si Ezra, ayan, at ang mga Libita na nagturo sa bayan ay nagsabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong tumangis. Hindi umiyak man sapagkat ang buong bayan ay umiyak ng kanilang marinig ang mga salita ng kautusan. So dito si Nehemias na siyang tagapamahala at kasama ang pari at iskribang si Ezra ay nagkaroon ng pagkakaisa na basahin at ipaalala sa mga tao ang salita ng ating pong Panginoong Diyos. Malaki palang impact pagka talagang yung mga official, mga leaders ang talagang magpapaalala ng salita ng Panginoong Diyos sa bayan. Ano? At sabi nga dito, ano yung emosyon na nakita natin dito mga kapatid? Umiyak ang buong bayan, no? Na marinig nila yung pong mga salita na ito. Ang sabi po dito, sina Ezra at Nehemias ay mga tao ng pagkakataon. Ang Panginoon ay may special na trabaho para kanilang gawin. So nakita nyo dito, no? Ang ating Panginoong Diyos ang nakakaalam kung sino yung mga tao na po pwede niyang i-combine para sa gawain ng Panginoong Diyos. Sabi dito, sila'y mananawagan sa bayan na isaalang-alang ang kanilang mga daan at tignan kung saan sila nagkamali. Sapagkat hindi hinayaan ng Panginoon ang kanyang bayan maging mahina at malito at maging bihag ng walang dahilan. So dito po mga kapatid, maraming pagkakataon na nabasa natin sa Biblia na ang Israelites ay nabihag pero tinulungan ng Panginoon. At yun na nga, yung pinakamahabang pagkabihag sa kanila ay yung nabihag sila ng Babylon. No, ng Babylonia, ni Haring Nebuchadnezzar. Bakit mga kapatid? Bakit? Naging mahina sila eh. Naging makasalanan sila eh. Pero dito yung ating lesson, ayaw ng Panginoon na ang kanyang bayan ay malito at manghina at maging bihag ng ibang bansa. So, yan ay totoo rin sa atin mga kapatid ngayon. Ayaw ng Panginoong Diyos na tayo ay maging mangmang sa salita ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay makulong sa pagkakasala natin, kundi tayo ay makadaya sa kabulukan ng mundong ito at tayo ay lalapit sa ating pong Panginoong Diyos. Na dapat hindi tayo panghihinaan ng loob. Ayaw yun ng ating Panginoon. At gusto nga ng ating Panginoong Diyos na ang bawat isa sa atin makikinig sa panawagan ng ating tagapagligtas. So, sa bawat henerasyon, may mga taong ginagamit ang ating Panginoon para paalalahanan ng kanyang bayan, para magbago at makita yung pagkakamali. So yun yung number one na ating dapat nasiya sa ating buhay, na makita yung ating sariling pagkakamali. Yan yung number one mga kapatid. Bakit? Kasi nga naman, kung hindi natin makikita yung ating pong pagkakamali, pangit yun kung hindi natin makikita. Bakit? Hindi tayo makakahingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Hindi tayo makakalapit sa Kanya. Kaya number one na paalala sa atin, siyasatin at tignan natin kung ano yung pong pagkakamali natin, kung saan tayo nagkakasala sa ating pong Panginoong Diyos, at iayos natin ang ating pong buhay sa ating tagapagligtas. Sabi dito, pinagpala ng Panginoon ang mga taong ito dahil sa pagtayo nila sa tama. Sino ang pinagpala ng Panginoon? Si Ezra at Nehemias. Ano ang kanilang ginawa? Nanindigan sa tama. Bagamat yung bayan ay nanindigan sa mali,
bagamat yung maraming mga tao ay ayaw sa ating Panginoong Diyos, itong dalawang ito ay pinagpala ng Panginoon dahil nanindigan sila kung ano ang tama, kung ano ang nais ng ating Panginoong Diyos. Hindi itinalaga si Nehemias bilang saserdote o propeta, di ba? Ngunit ginamit siya ng Panginoon para gawin ang isang mahalagang gawain. Pinili siya bilang isang pinuno ng bayan, ngunit hindi nakabatay sa kanyang posisyon ang kanyang katapatan sa Diyos. Yan ang maganda dyan. Hindi nakabatay sa posisyon ang pagiging matapat natin sa ating Panginoon. Hindi yung, ay magtatapat ako sa Panginoon, basta ganito yung aking kalagayan. Basta, Panginoon, nandito ako, magtatapat ako sa inyo. Di ba may ganyan tayong panalangin minsan? Panginoon, kumakabit ko lang ito na ako'y pagalingin niyo sa aking karamdaman, magtatapat ako sa iyo, Panginoon. Aba, Panginoon, mamamanata ako na kung makamit ko ito, ganito ako. Minsan may ganyan din sa akin na panalangin eh. No? Minsan napapanalangin ko sa Panginoon, Panginoon, kung ako'y bibigyan niyo ng anak, ganito ang lalo kong magiging gagawin sa gawain ng Panginoon. Di pala tama yun mga kapatid. Ano man ang kalagayan natin, ano man tayo, ano man yung wala sa atin, ano man ang meron tayo, dapat tapat tayo sa Panginoon Diyos ano mangyari. Hindi yung may kondisyon pa bago ka maging tapat sa Panginoon. May kondisyon pa para mag-boost ka sa gawain ng Panginoon. Hindi ganoon mga kapatid. Alam ng Panginoon, no? Nananampalataya ko, alam ng Panginoon sitwasyon natin, alam ng Panginoon yung damdamin natin, alam ng Panginoon kung anong iniisip natin, at alam ng Diyos yung ating pangangailangan. Ang pinaka-importante dito, kung tapat ka sa Panginoon sa ganyan mong kalagayan. Kasi nga naman, di ba, sinabi din sa Biblia, yung tapat sa maliit, mas pinamamahalaan ng Panginoon sa mas malaking bagay. Di ba? Oh, kaya nga kung anong kalagayan meron ka ngayon, ano ang meron ka ngayon, tapat ka sa Panginoon, mas matutuwa ang Panginoon sa iyo at mas lalo kang pagpapalain dahil nga dyan pa lang sa iyong kalagayan na yan pinahalagahan mo at naging tapat ka sa Panginoong Diyos. Di ba? Hindi bulag ang Panginoon para hindi niya makita ang iyong kasigasigan, ang iyong talagang ninanais sa iyong puso. O sabi pa dito, hindi hahayaan ng Panginoon, ang sabi diyan, na mapigilan ang kanyang gawain kahit pa mapatunayang hindi karapat-dapat ang kanyang manggagawa. O yan ha. Ang Diyos ay may reserbang mga tao. Handang gawin ang hinihingi upang ang kanyang gawin ay maingatan mula sa mapanirang impluensya. So nakita ko dito yung nakapag-catch up sa akin dito, yung reserbang tao. Ibig sabihin, kapag tinawagan tayo ng ating Panginoon sa posisyon na yon, kapag o kaya sa church, pasimplihin natin, binigyan tayo ng Panginoon binigyan tayo, ginamit ang isang tao, ang ating leader para tayo ay bigyan ng part na ito ang iyong gagawin, mag-opening prayer ka o mag-preside ka, gawin mo ng buong katapatan. Ibig sabihin mga kapatid, gawin mo ng buong sikap yung pong pinapagawa sa atin. So sa madaling sabi mga kapatid ko, yung posisyon na ibinigay sa atin, oportunidad yan galing sa Panginoong Diyos. Ngayon kung hindi mo tatanggapin, may nakareserba ang Panginoon na tao na pwedeng gumawa niyan. Sino ang nawalan kapag tumanggi ka sa gawain? Hindi ikaw rin, di ba? Tinanggihan mo na kumanta ka, tinanggihan mo mag-preside ka, mag-speak ka, mag-opening prayer ka man lang, magpasa ka man lang nung Sabbath school lesson o nung promotional talk o yung pong yung mission story, di ba? Tinanggihan mo. Ang Diyos ba ang nawalan? Ang Diyos ba ang nawalan doon? Ang Diyos ba ang nalugi doon? Hindi, tayo ang nalugi. Bakit? May reserba ang Panginoon ay mga tao Oh, pwede kang palitan pero opportunity yan. Malaking karangalan yan. Tinawag ka ng Panginoon para mangarap. Kaya nga po dito sa pagpapastor, sa pagmi-ministry, ang Panginoon maraming mga reserbang tao. Kung ayaw ko na maglingkod sa Panginoon, marami siyang pwedeng ipalit. Ito'y tinitignan ko, nakita ko dito, titignan ko to na ito'y malaking pribilehiyo galing sa Panginoon. Malaking tawag dito, ito nakatulong din sa akin, malaking karangalan ito, hindi ko dapat ito aksayahin. Kasi nga, umalis man ako rito, hindi ako yung nawalan ang Diyos. Hindi ang Diyos ang nawalan, kundi ako, mga kapatid. Hindi nawalan ang Diyos, kundi ako yung nawalan. Bakit? Meron siyang pwedeng ipalit ng mga tao maliban sa akin, di ba? Marami pa siyang pwedeng gamitin ng mga tao para itaguyod ang salita ng Diyos. Kaya nga sa pangangaral ng salita ng Panginoon,
opportunity yan. Dapat i-grasp natin yan ng mahusay, mga kapatid. Bakit? Kung ayaw mo mangaral, kung ayaw mo makilahok sa pangangaral, may mga taong gagamitin ng Panginoong Diyos maliban sa iyo. Dapat magpasalamat ka pa nga. Ganun na nga yan. Ganun yung punto niyan. Dapat nga magpasalamat ka pa dahil ikaw ay binigyan ng pagkakataon na mangaral. Kasi mayroon naman siyang pwedeng gamitin na iba. Yung willing, di ba? Sabi dito, mapararangalan at malulwalhati ang Diyos kapag gumawa ang Espiritu ng Diyos sa isipan ng taong itinalaga ng Diyos bilang karapat-dapat sa gawain. Siya ay tutugon na nagsasabing, narito ako, suguin mo ako. Sa Isaiah, di ba? Si Isaiah, no, sabi ng Panginoong Diyos, sino ang susuguin namin at sino hahayo para sa aming pangalan? No, sabi ni Isaiah, narito ako, Panginoon, suguin mo ko. Bakit? Nakita ni Isaiah na opportunity yun eh. Kung hindi niya tatanggapin yun, siya ang nawalan. Dahil mayroong reserba ang Panginoong Diyos ng mga tao para itaguyod ang kanya pong gawain. Kaya po itong si Ezra at Nehemiah, ano man ang posisyon nila, ginawa nila yung pagtatapat sa Panginoon. Ginawa nila kung ano yung posisyon nila na maka-impluwensya sa mga tao para matignan ang kanilang pagkakamali at lumapit sa Panginoong Diyos, humingi ng tawad at sumamba at manampalataya sa ating tagapagligtas. Nawa mga kapatid, ang bawat isa sa atin, ano man ang kalagayan natin, tayo ay maging daan para ang mga tao ay makakilala sa ating Panginoon. Di ba? Remember yung tinungtungan ni Zaccheo na sycamore tree para makita si Jesus Christ? No, doon na lamang yung lesson na yun, no? Maging sycamore tree din tayo para makita ng iba si Jesus Christ. Maging tungtungan tayo, maging daan tayo para makita ng iba si Jesus Christ. Kasi opportunity yun. Kung hindi natin gagawin yun, tayo yung nawalan ng oportunidad. Di ba? Kasi may pwedeng gamitin ng Panginoong Diyos maliban sa atin. So pinatunayan ng Diyos sa bayan na kanyang ginawan ng maraming bagay na hindi siya maglilingkod sa kanilang mga kasalanan. Kanyang ginawa, hindi sa pamamagitan ng mga taong tumatangging maglingkod sa kanya na may iisang layunin. So dito mga kapatid, ang Panginoong Diyos hindi naglilingkod sa mga kasalanan natin, kundi nais niyang alisin ang ating pagkakasala. Ibig sabihin, hindi niya kinukonsente yung mga taong ayaw maglingkod sa kanya. Kung ayaw mo, di wag. So ganyan ang Panginoon, maghahanap siya ng iba. Kaya nga po doon sa pagiging propeta ni Mrs. White, yung vision na ibinigay tungkol po sa health loss at saka doon sa 2,300 days na pag-confirm doon sa prophecy, hindi siya yung inuna eh. Lalaki talaga ang inuna eh. Kaya lang, tumanggi yung dalawang lalaki na yun. At siya ang tumugon. So ganyan ang Panginoon, kung ayaw mo, hindi kanya pipilitin. Hindi ang Diyos ang nawalan, kundi tayo ang nawalan kung ayaw natin maglingkod sa Kanya. Sabi dito, na dinumihan ang kanilang mga daan sa harapan niya, sa halip ay sa pamagitan ni Himayas, sapagkat nakatala siya sa aklat ng langit bilang isang lalaki. Ba, maganda yan, The best yan, mga kapatid, na sinasabi. Kapag ikaw pala'y naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, na katulad kay Nehemias, hindi naman siya pare o hindi naman siya kung ano, siya'y pinuno, mga kapatid, naglingkod sa ating Panginoong Diyos para ilid ang mga tao patungo sa ating Panginoong Diyos. Sabi dito, nakatala ang kanyang pangalan bilang isang lalaki doon sa langit. Gusto niyo po ba na maitala ang inyong pangalan o ang ating pangalan sa langit? Abay, oo naman, di ba? Maglingkod tayo sa ating Panginoong Diyos na walang pag-aalinlangan. Magtapat tayo sa ating Panginoong Diyos ano man ang meron tayo. Huwag na tayong magbigay pa o magingi pa ng kondisyon sa Panginoong Diyos. Na para bagang kawalan pa ng Panginoong Diyos kung wala tayo, mga kapatid. Ganun minsan yung panalangin mga tao, Para bagang kawalan pa ng Diyos kung mawala ka. Na Panginoon, pagka hindi mo binigay itong ganito ko, hindi ako maglilingkod ng ganyan sa iya. Abay, may pananakot mo sa Panginoon. Abay, tatakutin mo pa ang Panginoon, hindi ka maglingkod. No, di ba? Simple as that. Maraming pwedeng gamitin ng Panginoong Diyos ng mga tao. Pero dito mga kapatid ko, maging Nehemiah tayo na grab natin yung opportunity na paglingkuran ng ating pong Panginoong Diyos. Sabi pa dito sa 1 Samuel 2:30, sapagkat ang mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalan, sabi ng Panginoong Diyos. Di ba? Kung pinararangalan natin ng Panginoong Diyos, pararangalan din tayo. Kaya nga sabi sa Isaiah, di ba, kung sino ang sa aklat sa New Testament, kung sino ang ikinahihiya ang Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesus sa iba, ikahihiya rin tayo ng ating Panginoon. Kung ipinagmamalaki natin ang Panginoong Diyos, ipagmamalaki rin tayo ng ating Panginoong Diyos.
Sabi dito, ay pinakita ni Himayas ang sarili bilang isang lalaking magagamit ng Diyos para alisin ang mga maling prinsipyo at isauli ang mga prinsipyong nanggagaling sa langit at pinarangalan siya ng Panginoong Diyos. So dito po mga kapatid, no, si Himayas ay talagang ibinigay niya ang kanyang sarili sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos para turuan ng mga tao, para bigyang liwanag ang mga kaisipan ng mga tao na lumapit sa Kanya. So dito ang ating Panginoon, no, pinagpala si Nehemias sa paglilingkod niyang ito mga kapatid na may buong katapatan. Yan. Sabi dito sa Review and Herald, gagamitin ng Diyos sa Kanyang gawain ang mga taong totoong gaya ng bakal sa mga prinsipyo. Haba matindi ito, nakita ko yung bakal sa prinsipyo. Ano ba yung bakal? Hindi mo yan basta-basta mababaluktot. Ibig sabihin yung prinsipyo na nanggagaling sa Biblia, kung nasa sa atin, hindi dapat mababaluktot yun. Hindi mababaluktot yun ng simpleng attendance lang sa school. Hindi dapat yung mababaluktot ng trabaho ng salapi. Diba? Hindi yun dapat mababaluktot ng kahit sinong tao, kahit asawa mo pa o ibang mga tao, magulang mo pa o kaibigan mo pa. Hindi dapat mabaluktot yung prinsipyo mo na yun na paglilingkod sa Panginoong Diyos. Gusto ng Panginoon ng mga taong ganito, bakal ang prinsipyo, matatag ang prinsipyo. Basta yung prinsipyo nasa Biblia. Pero may mga prinsipyo naman, bakal nga yung prinsipyo, hindi naman sa Bible. Walang kwenta yun. Dapat yung prinsipyo sa Biblia, mga kapatid. Silang mga hindi madadala sa kasinungalingan ng mga taong nawalan ng kanilang spiritual na paningin. Sabi dito, hindi madadala sa kasinungalingan ng mga taong nawalan ng kanilang spiritual na paningin. Ibig sabihin, baka kapatid, yung paninindigan na hindi tayo madadala ng sanlibutan. Hindi tayo madadala na, minsan, nung high school ako, no? Mga, ano ba namang relihiyon yun? Mga relihiyoso pa naman. Talagang kilala na talagang sikat yung kanilang relihiyon. Pinaiinom ako ng juice na mayroong beer, na mayroong alcohol. Ang sabi ay, inumin mo na ito, juice naman ito. Mga kapatid, huwag tayo magpapa-influensya sa mga bulag na spiritual. Na hindi ko mo, marami sila, hindi ko mo maganda ang simbahan nila, hindi ko mo sikat sila. Magpapadala ka na lang doon, hindi mga kapatid. Kailangan meron kang sariling paninindigan. Kaya lang nakakalungkot ngayon, no? Marami ang mga kabataan, marami ang mga tao na sa pressure ng kaibigan, sa pressure ng kakilala, sa pressure ni ganito, sa pressure ng ganyan, nadatala at nawawala sa pananampalataya, nawawala sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Nawa mga kapatid, maging katulad tayo ni Ezra at Nehemias, na yung pong prinsipyo na basahin ang salita ng Diyos sa harapan ng mga tao, kahit na may sarili na silang desisyon, kahit na ang karamihan ay ayaw sa Panginoong Diyos, basahin sa harapan nila. Yan ang kanila naging desisyon si Ezra at Nehemias. Binasa nila ang salita ng Panginoong Diyos sa buong lupain. At sabi dito, tumangis ang buong bayan at nalungkot sa kanilang ginawang pagkakasala. So dahil ito, sa paninindigan ni Nehemiah at ni Ezra, na sabihin ang totoo sa buong bayan, na sabihin ang salita ng ating Panginoong Diyos. So tayo ngayon mga kapatid, para ma-apply natin ito sa ating buhay, magkaroon din tayo ng matatag na prinsipyo na yung mga salita ng Panginoong Diyos, ibabahagi natin sa iba, at hindi lang natin basta ibabahagi, ia-apply pa natin sa ating pong mga buhay. Nawa mga kapatid, maging bakal ang ating pong prinsipyo, katulad ni Ezra at Nehemiah. At hindi tayo dapat madala ng mga kaisipan ng sanlibutan na ito, ng pressure ng sanlibutan, ng kayamanan ng sanlibutan, ng adikain natin na wala namang kabuluhan, kundi dapat ay matatag tayo sa Panginoon. Matatag tayo sa ating Panginoon. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at bukas po muli, midweek, ay mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. So pasama po sa panalangin ang ating pong gabi-gabi na crusade dito po sa Homestead Talavera. Ang inyo po mga interest, kung meron po kayo, dalhin nyo po rito, Finding Meaning with Our God, at pasama rin po sa panalangin yung mga interest natin na dumadalo dito, gabi-gabi, na sila ay makalasak ng karunungan galing sa ating Panginoong Diyos at maintindihan nila ang pabalita ng kaligtasan. So ngayon po, babasahin po ni Brother Melvin ang inyo pong mga prayer requests, ang inyo pong mga comments tungkol sa inyo pong mga natutunan dito, at sasama po namin sa panalangin ng inyo pong mga hinihiling sa ating Panginoong Diyos.
At pero bago yon, pakinggan po muna natin ang awit, Papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Dakila at mapagpala namin ang banal na nasa langit. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyo sa umaga na ito na kami ay binigyan nyo ng pagkakataon na makarinig ng ganitong paalala sa amin. Isang napakagandang mensahe, napakainam at napaka-importanting paalala sa amin na aming suriin ang aming mga sarili. Hanapin ang aming mga pagkakamali. Lumapit po kami sa inyo at aming ituwid ang aming mga pagkakamali. Salamat sa pagkakataon naman na binigay nyo sa amin na pwede kami magbago at kaya namin makakakonekta at manatili po sa inyo. At sa ganun ay ang aming pagbabago na aming karakter ay patuloy na manghibabaw at magtuloy-tuloy hanggang sa nalalapit ninyong pagdating. Ama, nagpapasalamat kami sa lahat ng lesson na aming natutunan ngayong umaga na ito at sa mga natutunan namin ng mga nakaraan. Nawa ito ay palagi namin maalala, matandaan, magawa namin sa aming buhay at maibahagi din naman namin sa iba. Salamat po sa iyong pag-ibig. Sa umaga nito, nais namin sama sa panalangin unang nanay ni Pastor na patuloy pa rin nasa hospital at siya ay inaaral ng mga doktor kung ano ang kanyang source ng kanyang karamdaman. Nawa ito ay magkaroon ng lunas sa lalong madaling panahon, makabalik siya sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay at pagbalik sa kanya ang kanyang kalakasan. Sa papatuloy, nais namin isama sa panalangin ng gabi-gabing pangaral sa crusade sa homestead at naway mga interes na nakikinig ay bigyan niyo po ng malawak na pangunawa, makatanggap sila ng karunungan na nagmumula po sa inyo at sila sa bandang huli tumanggap sa inyo bilang personal na tagapagligtas. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang pasasalamat ni Sister Melissa Gamboa sa kalusugan ng kanyang pamilya at dalangin din namin ang kanyang prayer request sa kanyang puso sa mga oras na ito. Inyo po itong dinggin at ipagkaloob po sa kanya ang the best po para sa kanila at para sa kanyang mga hinihiling. At alam namin na kayo ang dakilang Diyos na nagbibigay sa amin mga pangailangan ayon sa inyong kalooban at para sa aming mas lalong kabutihan. Kaya salamat po sa inyong pagmamahal. At nais mo rin namin ipanalangin ang mga may karamdaman na aming mga kapatiran. At kami ay patuloy na nagtitiwala po sa inyo, aming sinusuko ang aming mga sarili at alam namin na kayo ang dakilang doktor at ang aming panalangin ang pinakamabisang gamot. Kasama namin si Ate Gigi Concepcion sa kanyang kagalingan at ganyan din si Pastor Rodney, si Brother Henry Arenas, Gregorio Santin, si Sister Shirley Jacinto. Kasama na rin ang kalakasan patuloy kina Tatay Pentong at Kuya Mike Pablo. Ating pamangkin ni Sister Nimpo Rivera sa Canada. Ganyan din ang mga ilang members sa family ni Sister Rose Chris Encarnado na may sakit, si Ating Sibilia Irelia Bourbon, ganyan din si Brother Renato Santos, si Brother Romnick, Francisco Olivia Rebecca Francisco, at ganyan din si Jennifer Pascua, Precious Cabasog, Princess Jarquina RC, si Sister Nena na may karamdaman, at ganyan din si Tia Aning Tia Aurora sa kanyang recovery, at si Sister Corazon Mina sa kagalingan para sa kanyang karamdaman. Pagpapatuloy kasama na rin namin si Ate Sally Sanchez at ang recovery na Janet Montevero, Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque. Mga kapatiran po na ito kasama ng mga kapatiran din namin nabanggit. Nais namin ilapit po sa inyo. Alam namin na kayo ang aming maaasahan pagdating sa gamutan. At ipagkaloob nyo naman sa amin aming pangailangan at ang dabi sa amin ayon lamang sa inyong kalooban. At gayon din ang mga kapatiran na dating nagtapat ngunit na natangay ng pagsubok sa buhay. Nais namin isama muli sa panalangin na sila ay patuloy na akayin ng mga banal na anghel ng Holy Spirit ang umakay sa kanila pabalik sa pagtitiwala at pagtatapat po sa inyo at makasama namin sa paghanda sa nalalapit na inyong pagdating. At sa pagpapatuloy, nais namin isama ang kapatiran na nakikinig ngayon. Pagpalain nawa ang aming maghapon, ang aming kalusugan, ang aming pag-iisip, panalita at mga gawa ay maging karapat dapat po para sa inyo. Ito pong aming dalangin, kalakip na paghingi ng kapatawaran sa aming kasalanan na gawa. In Jesus' name, Amen and Amen.